Sabado ngayon at alas 7 na ng umaga. Tapos dapat flight namin ngayon. Nakaalis na sana kami. Kaso kaninang 3 a.m. nag-text sa akin yung airlines na cancel yung flight namin. Kaya yung dapat nasa Sydney na kami ngayon. Ganyan dito pa rin kami sa tinitirahan namin sa Brisbane. Pero ang kagandahan kasi yung airlines nag-offer ng refund kung sakali na mag-book kami ng hotel. Tapos yung gagastusin sa pagkain, tapos yung sa transportation. Kaya okay lang naman kasi wala naman kami hinahabol sa ngayon. Kaya mag-enjoy muna kami sa hotel. Tapos nagpe-prepare na ngayon ng mga bagahe namin para lumipat na dun sa hotel. Tapos makapag-almusal na rin kasi gutom na ako. Kaya kita-kita tayo mamaya. Malapit lang yung hotel na binook ko at pwede ngang lakarin lang mula dito sa tinitirhan namin. Kaso nga lang, meron kaming mga dalang maleta kaya nagbook na lang ako sa Uber papunta sa hotel. Yun na nga, papunta na kami dun sa hotel. Nalilipatan namin. Pero malapit lang yan. I-book lang kami ng Uber. Dahil nga iriripa naman ng airlines ito, kaya pinili ko dun sa medyo maayos na hotel. Yep. Thank you. Yeah. That's the Wi-Fi browser, and checkout time is at 10 tomorrow. Yep. If you want a later one, just let us know. Yeah, we will check out early today. 5. Yep, thank you. Alright. Thank you so much. Pagkatapos namin makapag-check-in at makapagbayad dito sa hotel, ay agad na rin kaming umakyat dito sa room namin para makapag-relax na rin kahit saglit lang. Yan, naka-check-in na nga kami. Lagay lang namin dito yung bagahe tapos baba din kami ulit para mag-almusal. Tara! Nakakapanghinayang lang kasi meron na sana akong plano kung anong gagawin namin sa Sydney. Dahil mahigit 2 taon din kaming nanirahan doon at medyo na-miss na rin namin ang Sydney. Kaso nga lang, nakakabad trip naman yung airlines kasi kinancel yung flight namin. Kasi imbis na meron layover yung flight namin, ang nangyari ay naging direct flight na kami ngayon. At dahil wala na kaming magagawa kaya nag-enjoy na lang muna kami dito sa hotel. Pagkatapos namin makapag-settle sa room namin ay agad na rin kaming bumaba para mag-almusal dahil hindi na mapakali itong tiyan ko sa sobrang gutom. Medyo marami-rami rin akong nakain pero hindi ako nasatisfied dahil siguro sa walang kanin. Alam nyo naman talagang kanin is life ako. Yo, time check. 3 p.m. na ng hapon. 3 p.m. ng hapon. Alas 3 na ng hapon at kakagising lang namin tapos medyo nagutom na rin nung nagising. Kaya nag-order na muna ako ng pagkain sa Uber. At dahil naman, ang tawag niyan, mairiripan, nag-order kami ng calamari, ng karaage, at saka, egg fried rice, na may kasama pang Coke. Yun, ito pa pala, wonton soup. So, pero di na naubos kasi medyo marami. Tapos, yun, may re-refund naman niya. Sana makuha namin yung full refund ng mga nagastos ko sa pagkain sa hotel tapos sa transportation. Tapos mamaya-maya, mag-asikaso na tayo para sa flight para makapunta na ng airport. So, peace yo! So, yun. Tapos na nga maligo. Same damit. Tapos, ilang minuto na lang punta na tayo sa airport kasi alas 7 yung flight at alas 5 na rin ng hapon. Kaya tara. Yeah. We will check because our flight is 7 p.m. so we're gonna checking out. Also, I need to request for a receipt because I will apply for a reimbursement of our stay. I cannot generate a receipt because it generates in the night. Like Yeah. when the rollover. I can take your email and then we can email you in the morning. Yeah, sure. Just need your email ID. That's a pre-invoice, but the actual invoice you'll get it. Yep. Thank you so much. Bye. 30 minutes drive din yung layo mula sa hotel papuntang airport. Kaso nga lang, medyo traffic. Kaya medyo kinapos kami sa oras. Sabi ko sa driver, idaan na kami sa expressway. Kasali na rin pala sa iriripan ko ang transportation. Kaya okay lang kahit meron toll fee. Kakarating lang namin dito sa airport. At meron na lang kaming 40 minutes bago yung flight. Kaya kailangan na rin magmadali. Ayan, hanapin lang yung
yung gate, ay hindi yung gate, yung counter kung saan namin i-drop yung luggage namin. Tapos yun na yun, sana makabot. Sige, dyan muna tayo. Nakaka-amaze talaga dito sa airport na kahit domestic lang ay talagang wala ng hassle. Dahil bukod sa self-service ay talagang halos wala ka nang makakausap na tao. Plus, hindi agad mauubos ang baon ko na English. O di ba? Ang tipid. Pagdating naman sa maleta, ikaw mismo ang magpiprint ng tag. Tapos ikaw din mismo ang magdadrop. Kaso nga lang, kapag makina, walang konsiderasyon. Kaya kapag lumagpas ka sa timbang, kahit kunti lang, ay kailangan mo talagang bawasan. Sumubra sa baggage allowance. Kaya ang ginawa, nag-upgrade na lang kami ng ano yun? Yung hand carry. Supposed to be wala kaming hand carry, pero yun ang mas makakamura. Kaya yun, isa lang maleta. Pero okay lang. Kaysa mapamahal, doon na lang sa mura, di ba? So, pila na kami. Papasok sa gate. Yun, bumalik ako sa ano kasi di tinatanggap yung hand carry ko na luggage. Yun pala, naalala ko, nandun yung kutsilyo ko. So, hindi talaga pwede, kaya bumalik ako doon. Yun ang ginawa, sinek-in na lang nila. So, wala na akong hand carry, yung backpack ko na lang. So, balik tayo sa screening para pumasok sa gate. Yo, takbo na ako kasi mag-boarding na. 6:39. Yun. Ayaw pala ng gate. Medyo mahaba rin yung naitakbo ko at nakakahingal yun ha. Buti na lang naabutan ko hindi pa nagbo-boarding. Yun, boarding na kami. And yung flight ay aabutin ng 5 oras mula dito sa Brisbane papuntang Perth. So darating kami doon ng mga alas 10 o mag-alas 11. Kaya mahaba pang biyahe ito. Let's go! Oo, tama yung narinig nyo. Kami ay magre-relocate na sa Western Australia dahil doon na nga kami na-assign. Pero same company pa rin kami. Kaya bagong adventure na naman to para sa amin. Mula Sydney, Brisbane at ngayon Perth naman. Pero ang kagandahan naman dito sa Perth ay bukod sa maraming Pinoy dito ay yung oras ay parehong-pareho na sa Pinas. Yes! Yun, alas 10 na ng gabi dito sa Perth, kakalanding lang. So, yung oras nag-retard ng 2 hours. Kasi dun sa Brisbane, 2 hours na ahead. Tapos dito, same lang sa Pilipinas yung oras. So, kukunin lang namin yung bagahe tapos punta na ng dun sa pinapuna update. Medyo natagalan kami sa pag-antay ng maleta namin sa carousel. Pakiramdam ko nga, parang sinadya na ipahuli yung mga maleta namin. Pero, makalipas ang ilang sandali ay nakita ko na yung ibang maleta na dala namin. Kaso nga lang, di ko napansin na yung isang maleta ay nasira na at nawala na yung gulong. Talagang di mo mapipigilan na magalit ka pero wala na tayong magagawa. Kaya nag-complain na lang kami. Buti na lang mabait naman yung staff at tinulungan kami ng tamang procedure para sa pag-claim ng damaged luggage. Mula sa pagka-cancel ng flight namin kahapon, tapos kanina natuloy na rin yung flight at lumipad kami ng almost 6 hours. Tapos nagka-problema pa kasi yung luggage namin yan. Nawala yung gulong. Kabago-bago nawala yung gulong. Tapos ito, kakarating lang dito sa bahay. Pero temporary lang to kasi sa Airbnb to. Binook ko lang. So, pang madalian lang. Yan o, ganda. So, ang oras ngayon ay alas 12 na. At same time na sa Pilipinas. So, kung anong oras dyan sa Pilipinas, ganun din ang oras dito sa Western Australia. So, magpapahinga na kami. At magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Ako si Kusinerong Mayor. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di mo masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.